Maraming gaming phone under 10k ngayon. Sa specs, halos pare-pareho ang numbers. 120Hz, 8GB RAM, 256GB storage, malaking battery. Pero pag actual gaming na, doon mo mararamdaman na hindi sila equal. May under 8k na mukhang sulit sa papel pero may limit sa display. May 9k tier na mas gaming ang dating pero hindi pa rin flagship level. At may around 10k stretch na mas future ready pero syempre dagdag gastos. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang budget mo at saan ka dapat tumigil para hindi ka magsisi sa huli? Sale price ang pagbabasihan natin dito kasi yan ang totoong binabayaran ng karamihan. Hindi yung SRP na bihira mo namang makuha lalo na sa online. Hahatiin natin sa tatlong tiers, under 8k, under 9k at around 10k stretch. Pero wag ka munang mag-decide agad kasi habang tumataas ang presyo, tumataas din ang performance headroom. At minsan yung dagdag na 2k to 3k doon talaga nagkakatalo. Unahin natin ang under 8k tier kasi dito ang pinakamaraming budget gamer. Kung student ka o gusto mo lang ng second phone for gaming, dito ka kasi madalas tumitingin. Sa range na around 7k sale price, may dalawang option na maglalaban talaga. Hindi ito ranking, ito ay head-to-head decision. Unang option natin dito ay ang Tecno Pova 7. Identity nito simple lang, battery monster. 7,000 mAh ang dala niya, may 45 watts charging at may bypass charging pa. Sa usage, kung mag-ML ka ng tuloy-tuloy ng 3 hanggang 5 oras, hindi ka agad kakabahan sa battery percentage. At yung bypass charging, malaking bagay yan kung madalas ka maglaro habang naka-plug kasi mas less ang stress sa battery at mas controlled ang init. Kung commuter ka o estudyante na walang outlet palagi, practical ang ganitong capacity. Pero dito pumapasok ang tanong, sapat ba ang malaking battery kung hindi naman ganong kalakas ang chipset? Ang Pova 7 ay naka MediaTek Helio G100 Ultimate na may around 442k Antutu score. Sa madaling salita, komportable ito sa ML, CODM, sa medium to high settings. Stable ang frame rate sa casual competitive play. Pero kung heavy titles tulad ng Genshin ang target mo at mas gusto mo ng mas mataas na graphics preset, mararamdaman mo ang limit. Hindi ito pang ultra gaming, pang stable daily gaming siya. Sa display side, 6.78 inch Full HD Plus IPS LCD na may 120Hz at 380 ppi. Smooth ang scrolling at transition dahil sa 120Hz. Malaki ang screen, okay for streaming at casual browsing, pero IPS LCD pa rin ito. Ibig sabihin kung sanay ka sa AMOLED na mas deep ang blacks at mas vibrant ang kulay, mapapansin mo ang difference lalo na sa dark scene ng game. Ngayon dito papasok ang kalaban niya sa parehong under 8k bracket, ang Infinix Hot 60 Pro. Kung ang Pova 7 ay battery focus, ang Hot 60 Pro naman ay display focus. 6.78 inch 1.5K AMOLED panel na may 144Hz at 440 ppi. Mas sharp ito kaysa sa typical na Full HD, mas vivid ang kulay dahil AMOLED at may brightness na up to 4500 nits. Kaya kung naglalaro ka sa maliwalag na paligid, mas visible ang screen. Sa chipset side, MediaTek G200 na may around 444k Antutu score. Halos pareho ng territory ng Pova 7. Ibig sabihin, wag kang mag-expect ng malaking performance jump between the two. Pareho silang nasa mid-gaming level, stable sa ML at CODM, hindi pang heavy ultra settings sa demanding games. So dito nagkakatalo ang under 8k tier. Kung priority mo ay mas mahaba na gaming session at less worry sa battery, mas logical ang Tecno Pova 7. Kung mas priority mo ay mas malinaw at mas vibrant na display at mas premium na viewing experience, mas logical ang Infinix Hot 60 Pro. Performance-wise, halos pantay sila. Kaya wag mo nang asahan na may malaking lamang ang isa sa raw gaming power. Ngayon ang tanong, kung kaya mo magdagdag ng 1,000 o hanggang 1,500, may makukuha ka bang ibang experience? At dito na papasok ang under 9k tier. Sa around 8,800 pesos sale price, nandito ang Nubia Neo 3 5G. Dito na nag-iiba ang identity. Hindi lang siya gaming capable, mukha talagang pang gaming. May dual gaming triggers, may RGB
LED lighting at may AI Game Space 3.0. Sa spec, 6.8-inch Full HD Plus AMOLED 120Hz na may 392 ppi. Chipset niya ay Unisoc T8300 5G na may around 485K score. Mas mataas ito kumpara sa 442K at 444K ng Tier 1. Battery ay 6,000 mAh with 33 watts charging at may bypass charging din. Pros niya, una yung triggers. Kaya kung FPS player ka tulad ng CODM o PUBG style games, malaking difference ang may physical trigger kasi may extra input ka, hindi lang screen tap. Pangalawa, mas mataas na ang Antutu at may 5G na siya. Pangatlo, 6,000 mAh battery at AMOLED panel. So balance siya sa power at display. Sa cons naman, una, Unisoc chipset. Kahit 485K ang Antutu, may perception pa rin kasi ang iba na mas optimize ang Snapdragon. Pangalawa, 33 watts charging lang siya. Mas mabagal kaysa sa 45 watts ng iba. Decision rule dito, kung FPS gamer ka at gusto mo ng mas gaming focus experience at kaya mong magdagdag ng around 1K to 1.5K from Tier 1, Nubia Neo 3 5G ang mas bagay. Pero kung ML at casual games lang at mas gusto mo either malaki ang battery o mas mataas na resolution display, baka sapat na ang Tier 1. Ngayon, kung kaya mo mag-stretch to around 10,200 pesos sale, nandito ang Poco M8 5G. Ito yung pinakabago sa lineup. Dito kasi may malinaw na performance jump. Snapdragon 6 Gen 3 siya na may around 600K score sa version 10. Ibig sabihin may malaking headroom difference to kumpara sa 442K, 444K at 485K. Battery ay 5,520 mAh with 45 watts charging at may 18 watts reverse charging. May 4 years OS update at 6 years security updates pa. At base rin sa experience namin dito sa Tech You Know, Poco ang isa sa pinaka-consistent sa update lalo na sa budget segment. Kung heavy games ang target mo at gusto mo ng stable ang frame rate sa medium to high settings, mas safe ang 600K Antutu. Pero syempre, mas maganda pa rin kahit at least 1 million lalo na sa heavy games. Ngayon pag-usapan natin ang real usage. Kung ML at CODM lang ang laro mo at hindi ka naman heavy sa ultra graphics, sapat na yung Tier 1 phones natin. Kung FPS competitive ka naman at gusto mo ng extra control, Nubia with triggers ang may advantage. Kung Genshin at heavy titles ang target mo at gusto mo ng mas future safe for the next 2 to 3 years, mas logical ang Poco. Sa madaling salita, kung budget gamer ka na under 8K lang ang budget at gusto mo ng long session, POBA 7. Kung same budget pero mas gusto mo ng mas malinaw na display, Infinix Hot 60 Pro. Kung competitive FPS player ka at kaya mo magdagdag, Nubia Neo 3 5G. Pero kung gusto mo ng mas mataas na performance ceiling at pang long term na ownership, Poco M8 5G. Again, hindi to tungkol sa iisang winner. Decision ladder to. Under 8K may dalawang solid option depende sa priority mo. Under 9K may mas gaming identity na may triggers. Around 10K may performance jump at mas long-term value. Ang tanong, hanggang saan ang budget mo at anong klaseng gamer ka? Comment mo kung hanggang magkano ang budget mo at alin dito ang pinaka-logical para sa'yo. Nasa description na din ang links ng lahat ng phones para ma-check mo ang latest sale price. Kung nakatulong itong decision guide sa'yo, i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang buying guides.